Yon, may pahakot pa sakay tayo dyan sa Malolos, dadalhin sa Lugam maya tayo, nakakalimutan ko na. Tsaka syempre umpisa natin yung kwentuhan nito syempre sa mga pagpapasalamat natin sa client natin na nag-a-avail sa atin ng pahakot pasakay. At tsaka syempre ito na, nasa biyahe na tayo at pagbaba natin dyan, nasa munisipyo na tayo ng Plaridel. Syempre mahabang biyahihan yan. At tsaka syempre meron din mga dahilan yung mga client natin kung bakit mga nagsisilayasan sa kanilang mga apartment. May mga kanya-kanyang dahilan yan. Pero ito ang dahilan ni Ate Pe. Medyo parang problemado rin sila ron sa inalisan nila dahil doon sa kuryente. Lagi doon nawawalang. Tapos may yung ano nila, yung tubig nila parang fixed na 1,000 monthly. Tapos yung sa kuryente parang mga ganun eh. Baka maraming kwento kasi nakakwentuhan natin siyempre yung client natin habang tayo bumabiyahe. Papunta ron tayo sa kabila na destination natin. At saka ayan yan sa Alejandra, sa may Malolos, sa may Kabayanan halos ng Malolos yan. Yan, syempre nagkandaligaw-ligaw tayo dahil hindi naman mismo ituturo sa atin ng Waze kung nasaan talaga yung pinaka pupuntahan natin. Pero ayun, kahit pa paano, buti na lang lagi nating kasama si Mang Tanong. Yan, pwede magtanong, walang masama magtanong. Kaya sa mga tropa natin dyan, kahit saan kayo pupunta, kahit kagayo ko kayo na hindi matatandaan sa lugar at mahina sa direction, huwag nyo kalilimutan na isama si Mang Tanong. At saka syempre yan, nandiyan na tayo sa may pinakahakutan natin. Medyo madami-dami rin. Pinagkasya na lang natin, diniskartehan na lang natin kung paano siya pagkakasyahin kasi ayaw na rin dalawang balik nila ate kasi budget meal lang. Pero sige sige ma'am, gawa na lang natin ng paraan. Kaya sabi ko, iayos natin yung kamada. Ang nirent lang sa atin dyan ni ma'am, yung sasakyan lang. Kaya yan, nakikita nyo tumutulong-tulong sila. Pero syempre, hindi natin matitiis na hindi sila tulungan. Kaya kung ano yung rate ng sasakyan, inano na lang din natin, tinulungan na lang din natin sila sa pagbubuhat. Medyo napalaban din tayo sa pagbubuhat dyan. Ang inisip ko na lang kasi di ba nagpapapawis ako lagi ngayon, ang inisip ko na lang para nag-gym na ako kasi yun yung next target ko, makapag-gym din. Pero ayan nga, dahil nga sa hakot pasakay, kahit papano parang nag-uumpisa na tayo sa pagbubuhat-buhat, medyo napapalaban din tayo. At ayan nga, kumbaga madali lang naman yung mga gamit, naayos naman namin ng isang maayos. Talagang napagkasya namin. Naging naging hassle lang namin dyan, napakainit nung nagkakarga kami, pero doon sa daan makikita nyo mamaya umulan. At saka syempre, ayan ang pinaka-specialty ng truck na yan, laging may sabit na bike. At saka syempre ito, nandito na tayo sa may Kabayanan na ng Malolos. Yan, Malolos City. At papunta na tayo ron sa paglilipatan nila. At nakikita nyo naman medyo dumidilim-dilim na. At dito kami dadaan, alam ko sa parang palengke yan, yung gilid ng palengke na yan. Nung nandiyan na kami sa gilid ng palengke, makikita nyo na yung dilim. Nakikita na at napapagkwentuhan namin, nakikita nyo napaka-araw-araw pa dyan. At medyo may nakasalubong na naman tayo, ewan ko, e-bike pa tong nasa una natin at napakabagal. At ito syempre, pinotputan natin yun pero hindi naman tayo narinig at diretso lang tayo at napaka init-init pa. At mamaya sa pagpasok namin sa banda rito, makikita nyo umuulan na, lakas talaga ng ulan. At parang ano yan parang nagkaloob-looban yung mga pinagdadaanan namin, dinaanan namin, pero pwede naman kami pala mag-highway. At saka yun nga, medyo na-traffic kami dyan dahil ang number lang yata niya 125, siya lang ang nakatawid sa tagal nang inintay, nakdatokwa siya nang doon, napakabagal nung L3 na yun. At saka syempre nakikita nyo ang lakas ng ulan na yan, ang lakas, basa kami kasi walang salamin yung gilid ng truck pero yan, basang-basa kami dyan. Pero ayun nga, kahit pa paano naman na ibaba namin at nasaktong pagbaba namin doon sa lugar nila, wala na masyadong ulan-ulan. Pero yan, napakasarap din dyan sa lugar na yan kasi mapuno-puno pa, medyo malamig-lamig doon sa nilipatan nila kaysa ron sa pinanggalingan nila, dahil yung pinanggalingan nila parang kulob na kulob at saka napakainit. Ang electric pa niya nakita ko ron 8, yan, sa may papasok dito, lugam yan, parang palugam yan yan, medyo umaraw-araw na gumaganda-ganda na, medyo wala na yung ambon, wala na yung malakas na ulan. Etong looban ito napakalayo pa niyan,
talagang dulo sila, parang pinaka dead end yung pinaka apartment nila. Ayun lang ang problema sa murang lugar, pero yung transportasyon na paano ka lalabas, yun ang magiging problema nila kasi pwede tricycle pa rin. Kumbaga, kung susumahin mo pa rin yung kada biyahe ng biyahe, magiging ganun pa rin yung suma. At saka syempre, nandiyan kami sa pinaka-destinasyon, napakalinis ng apartment, nakita nyo naman. Ang problema lang dyan, medyo makipot yung daan. Yan, nakita nyo, at marami nakahambalang na sampayan. At saka syempre, ito, tumulong ulit tayo na magbababa. Tayo yung nagkakamada-kamada, pero yun dapat tulong na nga rin natin kasi nag-iisa lang si Bossing. Tapos yung si ate, yan. Nakakahiya naman na pati mga malalaki bumubuhat na siya. Kaya tinulong nga. Nakita niyo si baby na yun. Napagaling. Nanood lang ng Cocomelon. Walang kaiyak-iyak. At saka ito, sa mga bilisan na lang ito. Pinamerienda na rin tayo. At syempre, nung pagkababa natin yan, medyo pawis na. At maraming salamat kila ma'am. Syempre sa pagkabili sa atin. At saka sa maraming nag-PPM sa atin. Maraming lugar, kaso malalayo, hindi pa natin ma-on. Someday, malay natin, ma-accommodate na natin kahit yung malalayong lugar. Ganun lang, umpisa lang tayo, tuloy lang. Start on what you have. Yun lang, sa mga tropa natin gusto magnegosyo dyan, ganun lang isipin natin. Kung ano meron tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat. Pahakot, pasakay.